Hindi ako tutuntun dito. Hello. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Ha? Kailangan maging righteous tayo. Ang daming trap, mga kapatid. Yes. Ang mundo ito parang gubat. Maraming nangangaso, mga kapatid, at ang daming silo na ipinapain. Pag hindi ka mag-ingat sa paglalakad mo, mga kapatid, hallelujah, matatrap ka. Yes. Ang daming trap, mga kapatid, sa totoo lang. Sa pakikipagkaibigan natin, sa pakikipagdabarkads natin. Hindi ko sinasabi, hindi tayo pwede makipagkaibigan. Pero mga kapatid, hallelujah, makipagkaibigan tayo for the sake of the gospel of Jesus Christ. Yes. Pero for the sake, mga kapatid ko, sa mga inaalok sa atin na hindi tama, huwag na. Yes. Di ba na wala akong kaibigan? Yes. Amen. Nabali sa amen. Ako, binata ako, barkadista ako, mga kapatid. Pero nung na-born again ako, nasa bahay lang ako. Ay nga, pero hindi ko sinasabi, hindi ako nakipagkaibigan. Kahapon nga, pumunta kami ng babahay, Sabado. May kasama akong taga-roon, mga kapatid, punta akong babahay. Ay, talaga naman, mga kapatid, yung kausap ko babae, hindi ako umalis, hindi ko siya nasira. Hallelujah. Bakit? Eh, ganun tayo eh. Yan yung importante. Kailangan kasi kung hindi mo may share, mga kapatid ko, hallelujah, ang banal na kasulatan, eh wala ebidensya. Kaya anong sinabi, mga kapatid? Be ready always to give reasons for your hope. Kailangan tayo palagi. Ilaw tayo, mga kapatid. Sabi ko nga, mga kapatid ko, ang isang ilawan, pagka nasa kadiliman yan, ang daming alitap-tap, mga kapatid. Bakit mahilig ang alitap-tap sa liwanag? Kasi ayaw nila sa kadiliman. Maraming taong gano'n, mga kapatid. Ngayon, ang punto ko, sino ang magsasalita o sino ang magbabahagi ng pag-asa sa kanila kung walang church naging righteous sa harapan ng Panginoon? Magiging katulad na rin tayo sa kanila. Kaya anong sabi ni Apostol Pedro, lagi ka raw handa, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Ano yung pag-asa nasa iyo? Ibahagi mo sa kanila. Pag may nagtanong, hallelujah, ibahagi mo kasi walang ibang magsasabi ng pag-asa na nagmumula sa Diyos kundi ikaw na mayroong pag-asa sa puso. May lumapit sa iyo, problemado. May lumapit sa'yo, problemado. May lumapit sa'yo, gustong humingi sa'yo ng pabor. May lumapit sa'yo, hallelujah, na nakakalungkot at nakakaawang tao. Ano ba ang sasabihin mo sa taong ito? Alam mo, Brad, anong problema mo? Kasi ganito, dami kong problema. Panin mo lang tayo, dami kong problema. Nakawa tayo, sige, mag-appear na lang tayo. Ganun ba ang sasabihin mo? Kahit may problema ka, sabihin mo yung pag-asa na nasa iyo. Dahil yun yung nalalaman. Amen? Maraming taong ganun eh. Very problematic, nilalapitan ka. Diba? Kasi wala na silang masulingan, wala na silang masilungan na makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Kundi ang church na lang. Eh kung ang church walang alam paano ibahagi ang pag-asa dahil meron siyang sariling opinion, meron siyang sarili, mga kapatid mo, na kaisipan, wala siyang pakialam, bahala ka sa buhay mo, may impyerno ka, kung may impyerno ka, bahala ka. Ganun ba ang church? Tanungin ko kayo, ganun ba ang church? Kung may lumalapit sa atin, Pastor, pwede bang sumilong sa'yo? Hello? Dahil makasalanan ka. Dahil ako sa'yo, makasalanan ka, bahala ka sa buhay mo, iligtas mo. Sabi naman ng Bible eh, work out your own salvation. Selfish ka. Paliseo ka. Hello? Papalapakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Kaya nga, maging handa daw tayo. Bakit sinabi ni Apostol Pedro maging handa? Hindi mo yan alam. Hindi mo expected na mayroong darating sa iyo, mga kapatid, lalapit siya. Malay mo yung kapatid mo, yung kaibigan mo, mga kapatid ko, may problema, lalapit sa iyo. Pag dumating ba, mga kapatid ko, may problema, hindi mo malang matulungan. Ha? Ganun ba tayo? Ako nga rin sisi. Ang dami ko rin problema eh. Hirap na hirap din ako sa aking pagiging lagit pa. Dapat pamumutawi sa ating labi. Sige. Sabi yung blessing. Sabi ko naman kasi sa iyo, sama na kasi tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi na may pag-asa. Kahit wala ka, nagsasalita ka na may pag-asa. Dahil alam mo, hindi galing sa iyo ang pag-asa. Ang pag-asa galing sa Diyos. Kahit wala ka, ang Diyos ang magpaprovide mo. Hallelujah. Everybody say amen. Yes,
pagka may lumapit siya, may problema, naman problema rin tayo. Huwag kang problema pag nilapitan ka ng tao may problema. Isipin mo, may Diyos ka, kaya nga siya lumapit sa'yo. Dahil meron kang Diyos na handang tumugon sa'yo. Kaya dapat maghihanda tayo bilang isang Kristiyano. Kaya bali sa amen. Kaya mapagsalita tayo, minsan kino-corner tayo ng Diyos para matuto tayo magsalita. Totoo yun eh. Ha? Amen. Diba, kino-corner ka ng mga pagkakataon para makapagsalita ka, para ma-share mo ang gospel. Pero mo, lumapit siya, very problematic, mga kapatid, gusto na magpakamatay. Pero nung sinabihan mo, kinausap mo, tinablan siya, pero kung naligtas mo, may pag-asa palang namumutawi sa bibig mo, may pag-asa palang galing sa puso mo, hindi ka nagsasara, umunawa ka, nagpatawad ka, umunawa ka, nagmahal ka. Yun ang true church of God. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, pagiging isang Christian, mga kapatid, talagang napakahalaga yun. Sa totoo lang. Pagka ang ating pagiging isang Christian, kung minsan kasi ina-assault ito eh. Sinusubok. Sinusubok ko minsan. Ha? Being born again Christian, mga kapatid. Hallelujah. Pero sabi ko nga, kailangan mo lang pagtisan ang katwiran mo o ang pagiging matuwid mo. For the sake of your righteousness, kailangan lang, mga kapatid ko, makontrol mo talaga ang sarili mo. Everybody say amen. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, nagbabahagi tayo. Hindi para kundinahin, hindi para i-judge. Nangangaral tayo, hindi para i-judge ang tao. Nangangaral tayo para mahalin natin ang tao. Amen. Yan dapat ang church ngayon. Ang MGCF dapat ganun. Amen? Pag hindi tayo marunong magmahal, mas lamang pa tayo sa pariseo. Everybody say amen. Hallelujah. Kasi lahat naman tayo, mga kapatid, meron din mga pagkukulang sa Diyos. Lahat tayo. Kaya nga sabi ko, kung hindi tayo handa sa pagsagot ng bawat katwiran o pag-asa na sa ating puso para sa mga tao, mga kapatid, na lumalapit sa atin, na ipag-usap sa atin, talo tayo eh. Ano natutunan natin for how many years, mga kapatid, na nandito tayo? Not to condemn, but to love each other. Mawala yung kondemnasyon, mawala yung pagiging judgmental, mawala, mga kapatid ko, hallelujah, yung hindi mabubuting mga salitain sa kapwa, mga kapatid. Kasi nandito tayo, dahil tayo ang ilaw. Let your light so shine before men, that you may see your good works. Amen, church. Ha? Dapat kaingitan ka. Hello? Dapat maingit ang kapitbahay mo sa'yo. Bakit? Grabe itong tao na to. Tawa pa rin ng tawa. Wala man lang kaproblema sa buhay. Pag lumapit sa'yo, di doon mo bahagi. Isa lang kasi ang sikreto ko eh. Si Jesus. Isa lang kasi. Kumpara sa inyo, mga kapatid. Ha? Kumpara sa inyong mga kaibigan. Sa buhay ninyo. Sa totoo lang, kaibigan kayo. Kaya nga maraming galit sa iyo eh. Yes. Amen? Amen. Ha? Hindi galit sila, mga kapatid ko. Ha? Dahil mas nakakalamang ka sa kanila ng ganda. Galit sila, hallelujah, dahil hindi ka gumagawa ng masama. Yun eh. Ang ginagawa mo mabuti, mga kapatid, at sa paggawa mo ng mabuti, nagbubunga ng pagpapala. Yun yung kinaingitan ng tao, mga kapatid. Kaya nagagalit sila, kaya pilit kang siraan, pilit kang i-persecute. Sino pang sinisiraan na rito? Diba? Sisiraan ka sa biyanan mo, sisiraan ka sa kapatid mo, sisiraan ka sa kaibigan mo, mga kapatid. Hallelujah. Pero tandaan nyo, sa harapan ng Diyos, special ka. Bakit? Hindi special child, ha? Special ka na anak ng Diyos. Bakit? Ang pagpapala nakatingin sa iyo. Kaya, hindi natin sinabi ni Peter, sa paggawa mo ng mabuti at inaapi ka, sige lang, huwag kang kumibok. Huwag kang gumanti. Ay, ayun. Pinagsalitaan ka na ng masama, minura ka na, nilait-lait ka na, dinuro-duro ka na, pero nakangiti ka pa rin. Kaya ba? Ha? Kaya. Kinaya ko nga. Diba? Hindi tayo na ngayon nilalapitan. Hello? Amen?
Sa totoo lang mga kapatid, hindi tayo pwede magsama sa ating kapwa mga kapatid kung magsasalita tayo ng magsalita sila ng masama, ginandayan mo ng masama. Pagka nagkaharap na kayo at nagkapatid na kayo, parang awkward. Pangit. Matapos ang lahat ng mga sinasabi, mga kapatid, hallelujah. Pero sabi ko, kung ikaw manahimik, kung ikaw susunod sa kalooban ng Panginoon, kung ikaw magpapatawad, kaya mga kapatid, sa totoo lang kaya. Kung minsan lang yung reaction natin. Kasi pagka nagsalita yung kapwa natin, ang isa sa'yo, tatlo na kaagad. Hindi ka palulubig. Parang kang kapayo. Hindi, call ka lang. Stay focused. Looking unto Jesus. Sa Panginoon tayo titingin, mga kapatid. Siya ang titingnan natin. Ang Panginoon nga, grabe mga kapatid kung pagtitiis siya. Siya sinabi ng Bible whatsoever you do it heartily in the name of Jesus Christ. Nandito kasi sa ating puso. Kaya magagawa natin ang lahat ng mga tiisin sa buhay for the sake of your righteousness. Huwag mo hayaan mabahiran ito mga kapatid. Sino ba sila mga kapatid para mabahiran? Hallelujah. Pagkatao mo, Kristiyano ka, sila mga kapatid natin biligan. Huwag mo hayaan yun. Pag pinagwika ka, okay lang. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming galit. Tingnan mo to. Minumulak na tawa pa rin ng tawa. Hayaan mo magalit ang demonyo. Demonyo naman kumikilos siya. Hayaan mo mga kapatid magalit. Ang mahalaga, nakangiti ka lang. Ang mahalaga, mga kapatid ko, hallelujah, pinagkaluban mo pa rin ng isang mabuting pakikisama o pagsasalita. Everybody say amen! Kailangan na magkaroon tayo ng isang malalim na pundasyon, isang sulidong pundasyon na galing sa Panginoon. Yun yung importante. Hallelujah. Everybody say amen. Kaya nga ako lagi kong sinasabi sa church, mga kapatid, kung tayo bilang church ng Panginoon, tayo nagsasabunutan, nag-aaway, nag-aakusan, ay naku, magsilayas na tayo. Ayokong pamunuan, mga kapatid, pagka hindi sumusunod sa authority ng Panginoon. Kaya nga po lumakis ayaw sumunod Hello? Kung susunod tayo mga kapatid, sabi ng Bible sa John chapter 14 verse 15, and if you love me, you must obey my commandments. Ay, happy tayong lahat. One for all talaga yan. All for one talaga mga kapatid. Bakit? Ang puso natin mga kapatid ko ay mapagmahal na puso. Mapagunawa na puso. Mapagpatawad na puso. Yan yung puso ng Kristiyano Ang puso ng kaaway, magtanim ng galit, sama ng loob mga kapatid. Hallelujah. Yan yung puso ng kaaway. Pero ang puso ng Kristiyano, kahit na pinagwikaan ka, okay lang, baliwala na, kinabukasan, wala na yun. Paligo mo lang yun, wala na. Pero pag nagtanim ka ng galit sa kapwa mo, sigurado kapatid ko, hindi ko lang alam kung saan ka mapunta. Langit ba o langit ba? Amen. Amen. Yung katotohanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan lang laging malinis ang ating konsyensya. Sabi nila, mag-tithe ka para luminis ang konsyensya mo. Hindi. Let the power of the Spirit be upon us. Kailangan lang mga kapatid ko, yung konsensya natin palagi ay luminis mga kapatid. Ano ang guidance natin mga kapatid ko? Sinulat ni Apostol Pablo para maging guidance, para luminis yung ating konsensya. Pasa. Romans chapter 12. Diba? Mapapasa kaya natin to? Papasa kaya tayo dito sa talata ni Apostol Pablo? Romans chapter 12 verse 17. Pakinggan nyo Huwag kayong mga bayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sino ang gaganti? Ang Diyos. Ano ba? Kaya kung ang iyong kaaway na kapitbahay ay magutom, pakanin mo, lagyan mo ng minuto. Ayaw niyo. Hirap, no? Mahirap, no? Mahirap ba? Mahirap tayo magpakaibiro mo, siniraan ka. Sinabihan kang pangit mo, wala kang kwentang tao, tapos bigyan mo ngayon ng tinapay.